manonood ng BTV3 or Philippine Channel. Isa po itong pambihira ngunit napapanahon na oras upang talakayin natin yung mainit na issue tungkol dito sa ating komunidad. Naimbitahan po natin ngayon si Monsi upang siya na mismo ang magtanong ng diretso sa akin nang nakabase ron sa mga opinion nung nakararami. Monsi, pagpasensyahan nyo na abala namin kayo para sana mabigyan ng linaw itong mga usapin tungkol sa akin. Minalabis ko po na maimbitahan kayo dito dahil kung mapapansin natin, halos 2 linggo na po tayong binubugbog sa media ng kabit-kabilang issue. Pero ako naman ho, nagbingi-bingihan na at na-immune na dyan sa mga naririnig at napapanood ko. Kaya lang po, itong huli, napanood po ng aking may bahay at kahapon ka lang po nalaman na nagkaroon po kayo ng isang maiksing panayam na kung saan nagkaroon po ng impresyon na kung ating mapapanood para po bang parang hinihiling ni Monsi na dapat si JB naisama rin. Monsi, ano po ba yung tunay dyan? Okay, ganito. No? Opo. JB, nagkaroon dito ng unang tawagin natin searching or raid ng NBI, PIDEA, kasama ang Secretary of Justice. At yung araw na yon ay maraming nadalang mga kasama natin dito. 19 yata yun. Opo. 19. At pagkaraan nun, naging usap-usapan dito, bakit si JB hindi nakasama? Big time yan. So pagkaraan yan, ang dalawang network ng TV ay nag-interview sa aming mga staff ni Director. Ang nakaupo ay si Madam Bobot Diaz, ako, si Rexy Morales, si Elsa Alabado, si Tete De Castro, si Doktora De Lara. At kami in-interview ng dalawang network na yan. At walang lumabas. So ano po ibig sabihin yung walang lumabas? Walang lumabas na balita, hindi na balita kasi ipinagtanggol namin unang-una. Ako nga unang nagsalita. Ang una kong tinalakay ay yung musical instruments. Opo. Kasi ang binabanggit nila ay si Herbert. Bakit daw maraming instruments? Sabi ko, dapat nga pinuprovide yan ng ating gobyerno dahil mayroong mga taong may talento sa musika. Dalawa kasi ang pwedeng gawin ng tao, legal at illegal. Yung legal, halimbawa, magaling ka sa musika. At pangalawa, yung illegal, napunta ka rito dahil sa illegal. Hindi natin susuportahan yung illegal, kundi yung legal. Kung buhay musikero ka, yun ang ginamit ko salita, buhay musikero ka, tulungan natin yan. Kung sports ka naman, sa sports. Kung sa religious ka naman, tulungan natin yan. Hindi nabigay ng gobyerno yan. May mga bilanggo na kayang bumili niyan at kayang magtayo niyan. Halimbawa, tennis court, basketball court, walang masama yan. Tinutulungan natin ng gobyerno. Maglakad kayo dito. Paglakad ninyo sa loob, ang lalakaran ninyo sementado. Sino ba nagpasemento niyan? Gobyerno ba? Bilanggo. So, tinanong pa ako, so you see nothing wrong with that? Sabi ko, inulit ko, I see nothing wrong. Hindi lumabas sa TV yun. So nasabi niyo po lahat yan, pero malinaw po na hindi pinakita ng dalawang Oo, kaya kahit nasabihin ko, JB, na si JB mas maraming instrumento eh. Actually, hindi kita dinidiin doon. Pinupuri kita kasi mas marami kang ginawa. Natulong sa gobyerno, kaya lang ang impression ng mga nanonood yata, sabi nga ng kapatid ko, tumawag, kuya, pinahamok mo si JB, di ba kaibigan mo yan? Sabi ko, hindi. Yun nga po ang nakakatawa at nakakalungkot at the same time. Kasi ang opinion po at ang reaksyon ng mga kasama natin dito, sabi niya, Commander, galit yata sa'yo si Monsi. Kasi ba't daw hindi ka isinama? Sabi ko, nakausap ko si Monsi. Sabi niya, ina-edit daw yung... ganito yun. So, ganito yun. Yung araw na yun, in-interview kami. The next day, kasi umaga yun eh. Nung gabi, may nag-text sa akin, bukas pumunta kayo sa office ni Director, 6:30 in the morning, darating si Secretary de Lima. Okay. Darating na naman kinabukasan. Nung pag dumating nga nun, umaga, nandyan. May lumapit sa akin isa na namang reporter. Hindi siya kasama sa talagang grupo kasi lahat ng grupong pumasok dito naka-vest. Siya hindi naka-vest. Wala siyang purpose, layunin na pumasok dito. Ang layunin lang niya ako, kausapin ako sa labas, interviewin ako. Dahil meron siya mga set of questions. Ang unang-una, JB, ganito,
may notebook nga siya eh. Opo. Sabi niya, meron daw siya kang kasamang reporter na hindi naman naka-assign sa Bilibid kaya hindi pwedeng pumunta dito pero nirelay sa kanya na may tumawag daw doon sa reporter na yon at sinasabing, ang tumawag ay ex-convict. Okay. At sinasabing, dito raw may namumuong tension kasi hindi ka daw nakuha at ang opinion daw ng kabilang pangkat, yung position mo na pangkat, ay nagsasabing dapat nakuha ko rin. Tinanong ako, totoo bang may tension? Sinabi ko, wala. Okay. Hindi rin lumabas sa TV yon. Kasi pag sinabi ko meron, ilalabas yun. Oo. Siyempre, pag wala, walang balita. Pero pag sinabi ko meron, wala naman talaga. Sabi ko, wala. Wala. Tapos tinanong niya ako, ano ba yung tension na yon? Ikaw wala talagang tension. Pero meron mga nagtatanong lang talaga sa akin mga tao. Hindi, unang-una, hindi tanong, statement. Na hindi ko talaga kakagatin, walang basehan. Opo. Sabing ganon, doon daw sa mga taong kinuha, kasama ka daw sa listahan, kasama sa listahan yung JB Sebastian, pero yung last minute, palit ulo, ibang kinuhang tao. Yan pong mga taong yan na nagsasabi na meron pong ganung statement. Oo. Ano po yan, mga kapwa natin na bilanggo? Kapwa natin bilanggo yan, ha? Opo, Pero opo. siyempre, hindi ko rin sila papahamak, pero yun na narinig ko. Opo. Sabi kong ganun, ba't ko hindi kakagatin? Unang-una, ba't mo sinabing may listahan? Nakita nyo ba yung listahan? Opo. Kasama ka daw sa listahan. Anong listahan yun? Okay. Saan galing yun? So, hindi ko kinagat yun. Pangalawa, sabi nila, bakit nga daw hindi ka nadala? Ang nasa isip ko, ito ngayon, nagkwento na ako ngayon, marami na akong sinabi. Ikaw nang tatanungin ko. Ano sa palagay mo, bakit sila kinuha? Una ho, siguro, mas magandang balikan natin yung bakit hindi ako naisama. Oo. So, sa opinion ko, at hindi naman ho ko credible para sumagot kung bakit ako hindi naisama, kailangan mo natin ugatin. Paano ho ba natin masasabi kung sino yung kasama? So, balik mo tayo ron sa listahan. Di umano, merong listahan. Nakalista ang mga pangalan. At parang ang dating, inalis ko yung pangalan ko at meron akong may mga ipinalit. Paano natin mapapatunayan yan? Yun nga eh. Ako, hindi ko alam na merong listahan. Pangalawa, hindi ko alam na kung meron man na ako ay kasama. At lalong pangatlo, kung meron mang listahan, hindi ko lalong alam kung sino-sino. Pero ako ay nangangamba na ako ay makakasama dyan sa mga yan dahil nakikita ko yung pangalan ko sa media. Sa loob na halos na isang linggo, pinakikita yung iba't ibang pangalan, kasama ako, kasama yung mga ibang nandoon na sa NBI. At ang problema, meron naman ding hindi mga kasama na ibibigay na i-report sa media. Oo. So, ang nakikita kong impresyon dito, parang nagki-create ng impresyon sa isip ng mga tao rito na porket nakasama ka doon sa media, nakasama ka ron sa mga naunang report, kinakailangan, makikisama ka doon sa kukunin. So ako alas 11 ng gabi, dahil alam naman natin, minsan may mga nag-leak na information dyan, papasok daw ang NBI dito with Department of Justice Secretary. Nakapantalon ho ako, nakasapatos, may dalang bag. At ako hindi nagbibiro, at ako'y naghihintay na kunin. Dahil hindi naman ho bago sa akin tong ganito. Kung mababalitaan ay, kung matatandaan natin yung pagsabog ng Granada noong mga nakaraang taon, lahat ho kaming mga leader ng pangkat, kinuwal lahat at walang paliwanag at inilagay sa isang Bartolina sa medium. Pero bago po mangyari yun, pinasok ko yung kubol ko. Sinerching ho ako, nahulihan ho ako ng alak. Nahulihan ho ako ng 56,000 na pera. Yan po nailathala sa isang periodiko. Nung araw din mismo ngayon, ako po ay binartolina. Kaya gusto ko lang hong linawin dito na ang Bureau of Corrections ay walang pinapanigan. Nagkamali ako nung una, ako ay naparusahan. Ngayon, ito ngayon, papunta ako sa tanong nyo kung bakit ako hindi naisama. Sa palagay mo. Magmula ho noon, dumating ako, pagkagaling ko sa Bartolina, magpapasko noon Tandang-tanda ako Pero bago ako bumalik dito, nagnilay-nilay ako kung ano yung sinapit ko sa loob ng Bartolina. Sabi ko, anong mensahe meron dito? Kasi sa tuwing gabi na matutulog ako, may fireworks. May fireworks. Sabi ko, parang nang iinsulto. Tinatagtad ka na surot, nakakit ka na surot, ang init-init. Pero may fireworks. Tingin ako sa labas, tingin ako sa polo ko nakasabit. Tingin ako sa labas, tingin ako sa polo ko na nakasabit. Yung polo ko nakasabit kulay asul. May nakasulat medium.
Medium. Sabi ko, baka may mensahe yung langit sa akin. Na baka sa susunod, kung sakaling bibigyan ako ng pagkakataon na makalabas dito sa Bartolina, eh baka kailangan ng pamumuhay ko. Medium na lang. Hindi na maximum. Pero hindi literal na medium at maximum na kalagayan. Kung hindi medium na state of mind. Medium na pagganap ng pagkatao. Kasi sabi ko, wala naman akong kasalanan ah. Bakit ako nandito ngayon sa Bartolina? Tumulong ako sa mga tao riyan. Marami akong pinaayos dyan sa tulong ng mga kaibigan ko. Bakit nandito ako ngayon? Pero, inisip ko, meron ba akong kasalanan talaga? Meron eh. Sa isang banda, naging mayabang tayo. Sa isang banda, naging abuso tayo. Maaaring hindi ko inaamin ng mga panahon na ginagawa ko yan. Pero nung nasa Bartolina na ako, nakikita ko isa-isa eh. Kaya sabi ko, pangako ko sa sarili ko at pangako ko sa pamilya ko. Pagbalik ko sa maximum, kung ako'y bibigyan ulit ng pagkakataon, babaguhin ko yung style ko. Pwede naman akong tumulong ng hindi mayabang. Pwede naman akong makisama ng hindi magarbo. Pwede naman akong magsaya ng hindi masyadong magastos. Kaya alam ng lahat, kung mapapansin natin, halos 1 o 2 taon, si JB Sebastian, napag-usapan nga, gopi na. Gopi na. Hindi na naririnig, wala nang programa. Ay, ibang klase ngayon yung bago. Si Herbert Culanco, wala siyang sinabi ngayon doon. Kung mag-concert, kung mamigay ng pera, ganun din. Grabe. Nagkaroon na ng comparison. Pero ako bilang isang preso na nakaranas na ng ganyang kalakaran dito sa loob. At bilang isang kaibigan ni Herbert Culanco, umabot kami rin sa point na, pare, ingat ka. Kasi dinanas ko na yan eh. Ganyan din ako dati. At alam ko kaya kagaling ko concert ngayon kasi narinig mo dati ganyan ako. Alam ko kaya kami music studio kasi nakita mo sa akin. Alam ko kaya nagpapapunta ka ng artista dito kasi ganyan yung ginagawa ko dati. Alam kong may mabuti kang puso. Alam kong gusto mong pasayahin yung mga tao. Alam ko na gusto mong paligayahin at gusto mong tumulong. Pero laging ang tanong ng malayang lipunan sa atin at lalo na ang gobyerno, saan nanggagaling yung pera natin? At kapag yan hindi natin napangatwiranan, magmumukha tayong sindikato. Sagot sa akin ni Parang Herbert, marami siyang koneksyon at marami siyang kaibigan na hindi naman siya pabayaan. At ako naman ay naniniwala doon. Hanggang sa umabot sa punto na akala niya yata, tinuturuan ko siya ng mali. Kasi sinasabihan ko siya na, pare, huwag ka masyadong magbihis. Pwede ka naman magmaong, pwede ka naman mag-t-shirt. Pare, huwag ka na mag-imbita ng mga mamahaling mga banda. Kasi pwede namang tayo-tayo na lang. At pare, yung binayaran mong instrumento kanina, baka na-overprice ka. Ngayon, yung mga nakapaligid sa kanyang tao, at ang nagsasabi rin isa sa mga nakapaligid dun, sinisiraan ka, Herbert. Kasi ayaw nilang turuan mo si Herbert na huwag maging magastos. Kasi baka hindi na sila kumita. Hanggang na nagkasira-sira na kami. Ito, tungkol doon sa BTV3. Kung mapapansin po natin, ang inyong lingkod po, kaaligid po sa kaalaman ng lahat, tayo po ang nagmamanage nitong stasyon na to. Pero hindi nyo naman po nakikita yung pagbumukha ko dito. Dahil ayaw kong isipin ng lahat na ginagamit ko tong TV station na to para lang sa sarili kong kasikatan. Pero nakita nyo kung paano tayo magbigay at gaano ka-professional yung serbisyong ibinibigay ko. Alam ng lahat sa buong community na si Herbert Culanco ay galit na galit sa akin. Pero patuloy nyo pa rin nakikita yung mga concert niya sa TV station ko. Okay, JB, maputol kita. Opo. Alala ko yung mga tanong sa akin eh. Kasi Opo. yung news, ilang minutes lang yun, baka 1 minute, 2 minutes lang yata yun, hindi ko nga lang napanood. Ano. Pero yung interview sa akin, palagay ko mahigit 30 minutes eh. Opo. Ang daming tanong. Opo. Isa sa mga tanong, ito ba si JB, merong music studio? Sabi ko, meron. Opo. Mas maganda nga eh. Opo. Sabi ko eh, hindi kasi wala naman ako nakita masama. Oo, kaya akala nila, sabi ko, dapat mas maganda isama. nga eh. Instrument, mas maganda, mas marami, marami. marami, Sabi ko opo. gano'n. Tinanong sa amin. At tinanong pa sa akin, ano ba ang pinapalabas sa BTV? Sabi ko, educational. Opo. Inulit-ulit sa akin, ano ang nilalabas? Bakit hindi nilalabas yun hindi nilabas sa TV? Sabi ko, educational. Opo. At yung misa namin sa umaga, nire-replay sa hapon. Opo. Sabi ko, lahat ng mga religious activities namin yan, andyan ang crew. Nire-record nila yun, papalabas, nire-replay yan. Kahit yung mga, meron ako mga announcements, halimbawa, yung sa kaagapan, yung sa mga GCTA, magsasalita ako, mga greetings, mga ganun. Paulit-ulit yan sa aming cable TV. So, walang masama. Pero bakit pag nilabas sa news, Hindi na mo sinasama. oo, parang pinapalabas na mali. Oo. Tatanungin pa kita, bukod kasi kaya lang natanong din sa akin at ako tanong ko din, may mga nadala
at ikaw hindi nadala. Pero kung ikukumpara, kasi sila magaganda bahay. Oo. Ikaw maganda bahay mo. Mhm. Baka kung yun lang ang pagbabasehan, magagandang bahay. Tangayin yan. Wow. Sagutin mo ngayon, yung bahay mo ba may papeles? Ganito po, no? Siguro sige. po, matagal na po kayo rito eh. Oo. Sa pagkakaalam ko, 1999 ito nagawa sa panahon ni Commander si Master. Kanina ko lang ho nalaman nung papunta kayo rito na meron pa palang naunang May nauna. Oo. Nandito ako, tambayan ko dati na si Congressman de Guzman. Sa kanya yan eh. So, si Congressman de Guzman, na hindi ko naman po narinig, at base lang po sa kwento ng mga kusa ko, kaya lang po ito naging bahay na bato. Kung tawagin na bahay na bato, dahil ipinagawa raw po ito nung nakaraang commander namin, nung unang panahon pa. Ngayon ay kustumbre o tradisyon o nakasanayan na kapag ang pangkat ng sige-sige komando magkaroon ng kanilang bosyo o leader, dito tumitira. So, nung ako po naging commander ng sige-sige komando, 6 months after nung pagdating ko rito, nilipat po ako rito. Galing po ako sa dorm 2B, lumipat po ako dito. Bakit? Sabi ko, bakit yung commander ng komando nandyan sa labas? Kasi karamihan daw sa mga kusa namin pasaway. Kapag ako raw namalagi sa isang dormitoryo at biglang nagkaroon ng kaguluhan doon sa kabilang dormitoryo, madedelayed ako ng 10 minutes. At sa 10 minutes, maaaring lumaki yung problema. At kailangan daw, nandito ako sa isang lugar na kung saan madali kong mapupuntahan. Naka-experience po ako niyan. Kasi hindi ko po agad tinirhan yung bahay na yan. Dahil ayaw kong isipin ng mga tao rito na ako po nagpapasikat, nanatili po ako rin sa lugar ko sa dorm 2B. Ikalawang araw o ikatlong araw nung ako nanungkulan. Bigla akong nagkaroon ng isang insidente. Isang araw, bago mangyari, meron akong ibinilin na tao sa 9B, na ito ay kamag-anak ng misis ko. May konting problema ng konti sa pag-uugali dahil hindi nadadalaw. Baka pwedeng ibibilin ko na lang dyan sa inyo sa 9B na konting pasensya na lang. Huwag nyo na lang patulan. Kinagabihan pinatay. Naririnig ko naghihiyaw yung tao habang nakaganon doon sa bintana sa tubi. Hindi ako makalabas. Halos malayong kamag-anak ito ng misis ko. Si Batang, kung maalala nyo. Pagpasok ko rin sa 9B, hindi ko na makilala yung tao. Sabi ko, eto ba testing ng testing ng bagong liderato? Dahil meron nung lumang kwento rito na kapag bosyo ka, bago ka, tetestingin ka ng mga pinalitan mo. Ano ang ginawa ko, Monsi? Sabi ko, kauna-unahang pagkakataon, no? Gagamitin ko yung impluwensya ko. Ipakikita ko sa inyo na first time may namatay rito sa Bilibid na wala man lang ma-OD. Wala man lang iimbestigahan. Walang mababartolina. Walang mababartolina. Ginawa ko po yan. Pinakiusapan ko yung pamilya na wag na magreklamo kasi tandyan na rin lang naman. Tulungan na lang. Mamatay. Kumbaga, magkakakaso pa yung ibang tao. Tulungan na lang. Kumbaga, nandyan na nagtulungan na lang. Pero nagbigay ako ng mensahe. May halong konting pananakot. Sabi ko, nagawan ko ng paraan. Napatahimikin yung kasalanan ginawa ninyo kahit hindi, kumbaga, galit na galit ako. Medyo off the record, sabi ko sa mga kosa ko, pag ako gumawa ng ganyan sa inyo, pag ako galit na, pwede rin. So, nagkaroon noon ng liderato ng galing sa takot. Sabi siguro, pag tayo naman ang kinatay ni Commander JB, wala rin papel, wala rin investigasyon, wala rin mababartolina. Kasi nga, pinatay natin yung kamag-anak niya, walang papel, walang reklamo Baka i-quits tayo niyan. So, umikot ako ron sa pamahala ng pangkat, diktador na bosyo. Hanggang sa lumipat ako rito. Ngayon, masagot ko ngayon yung tanong nyo. Meron bang papel yung bahay na yan? So, unang-una, dinatnan ko po. At hindi ko gustong tiran dahil masyadong malaki. So, ang ginawa ko ay kumuha ako ng kapiranggot na espasyo para gawin kong kwarto. Nung ginawa kong kwarto, at pwede ko rin ipakita, hindi ko kayo maniniwala na doon ako natutulog. Dahil kung tutuusin, ako ang merong pinakamaliit at pinakapayak na kwarto rito ng mga nanunungkulan. Mas malaki pa yung kwarto ng mga mayor ko sa akin. Kasi nga natatakot akong maidamay yung mga programa kong magaganda doon sa personal kong comfort. Baka sa sobrang ganda ng kwarto ko, masira ang BTV3. Dahil ngayon ang BTV3, ginawa kong opisina yung bahay na dapat titiran ko. Katanungan nyo kung meron po bang mga papeles itong tinitiran ko ngayon. Meron po at mapapakita po natin to sa programang ito. So, under po yan ng Munti Paraiso Foundation sa pamumuno po noon ni dating Governor Libiste. Ang opisina po ng foundation namin sa Legazpi Village, Makati. So, ambag-ambag na pagkayanan ng mga kaibigan at nung naniniwala sa atin, at saka unti-unting naitayo. At isa riyan, siyempre, malaki sir ang ambag niyan nung pangkat ko.
Dahil ako parang manager lang naman ng isang kumpanya. Dinatnan ko ang Sige-Sige Komando, may pondo. Meron tayong nakasanayan na nag-aambag-ambag, nagpapatak-patak para makagawa ng isang facility. Hindi ko ipinilit. Unang-una na ako ay pumesto. Pagdating ko po rito, after 6 months, parang nagkaroon ng people's power yung mga mayor. Umuulan po noon, umuulan. Nagpunta ho sila rito, itong lugar na to parang talahiban. At hinihiling nila ron sa dating commander namin na magpahinga na. Hindi naman dahil sa galit sa kanya, o hindi naman dahil sa ayaw nila yung panunungkulan. Oo. Meron daw dyan bagito kung tawagin, na alam nilang mas may aahon yung pangkat namin. Oo. So tinanggap ko ng buong puso, kahit na ako bagito pa. At marami nagsasabi, mapera lang yan. Alam ko yun. Oo, mapera lang yan, ganyan lang yan. Alam ko yun. Kaya mo minalabis Wala ko, namang kumbaga, gulo nun ginusto ko na rin na maipakita sa nakararami, sa komunidad natin na Maximum Security Compound, kung sino ba talaga si JB. Actually, JB, no, Oo. isa rin sa mga itinong sa akin na hindi ko lang alam kung lumabas din sa news. Opo. Ano daw ang source ng mga funding dito? Nasabi ko yung foundation, pero nung during that time, nalimutan ko yung pangalan ng foundation. Munti Paraiso Foundation Incorporated po. Pero nung during interview na yon, sinabi ko may foundation yan. Opo, Maraming tumutulong dyan, foundation yan. Opo. Hindi ko lang talaga maalala yung pangalan ng foundation, pero yun. So yung mga papeles po yan ng Munti Paraiso Foundation, lalabas din po sa programang ito para po sa kalinawan ng lahat. So may dagdag na rin po natin yung mga pinagkakakitaan. Kung mapapansin ninyo, may mga tindahan po tayo dyan. Oo. Pero yan po ay non-profit. Lahat po ng kinikita niyan ay bumabalik din po sa mga facility. Tayo po nag-organize ng Munti Paraiso Foundation Choir, yung koral. Nakita nyo, siyempre, ang t-shirt, hindi naman hubiro. Kung magpalit sila niyan, yung pang-merienda, simpleng mga ganun ba kailangan natin i-provide. Yung visiting area natin, kung mapapansin ninyo, 3 years ago or 4 years ago, wala po tayong visiting area. Meron lang po tayong kapiranggot na espasyo na halos ganito kalaki, na ang reklamo ng mga tao, at nakita ko rin naman, kailangan mo pang magbigay ng sa empleyado para lang mapagbigyan ka makipag-usap doon sa dalaw mo kahit 1 oras. So nakita ko po yan. Hinanapan po natin ng paraan sa tulong din po at suporta ng administrasyon ng panahon na yon. Sige, kausap ka ng mga tao na pwedeng tumulong sa atin. Kasi sa ngayon, walang pondo ang gobyerno. Naitayo po natin ngayon yung malaking visiting area natin sa likod ng 9A. At ngayon, meron pong kantin dyan na kumikita rin po at kinagamit din po pang-maintain naman dun sa facility. Oo. So, sa tingin ko, nagkaroon sir ng impresyon na kasi idagdag pa natin yung idalaw. Yung idalaw na ginagamit ng mga kasama natin ngayon hanggang ngayon. Mga kaibigan din mo natin ang nag-provide para maitayo yung opisina na yan. But of course, yung mga computers na ginagamit, galing po sa Bucor. Sa opinion ko lang po, Monsi, parang nag-iisip ang mga tao rito dahil hindi ko naman nga nasasagot. Dahil ang katwiran ko alam naman ng mga tao, matalino naman siguro kaya hindi ko na kailangan i-explain. Pero mali pala ako, kailangan Pero pala kung minsan ipapaliwanag ako. kasi yung pananahimik,